Hello, good morning mga guys. What's up? Kape tayo guys. Yan o. Kape. Habang magkakape tayo mga guys, habang nag-iinit ako ng tubig, nanonood ako ng YouTube. Napanood ko, siguro alam niyo na rin ang balita tungkol sa nangyari sa Los Angeles, California mga guys, na kinain ng apoy ngayon ang kanilang city. At ang hinala ng marami dahil ito sa sinabi ng isang host sa isang event doon sa area na kinukutya niya ang Panginoong Diyos Ama mga guys, God Creator of Universe daw, ay kinukutya niya. Kaya yang nangyari sa kanila mga guys, isa itong halimbawa at nakasulat rin dyan sa banal na kasulatan na dapat sambahin natin siya. Huwag natin siyang kutyain, huwag natin siyang subukin. Yun, sinubok nila porque sobrang yaman na nila, lalo na yung host na yon. Tsaka yung area na yan, mayaman ang halos nakatira dyan. Kaya siguro wala na silang Panginoon kundi sarili na nila. Ayan, pinatikim ng Diyos Ama ang kanyang hagupit. At yan ang napapala nila mga guys. Ayaw nyong kumbaga sa hindi sila nananalig sa Diyos Ama, believe sila sa kanilang sarili. Yan na nga mga guys Dapat kahit anumang kayamanang mayroong kayo, dapat ang Panginoon pa rin o ang Diyos Ama pa rin ang lagi inyong sinasandalan. Kasi gaya niyan, kinukutya niya yung Panginoon, ang Diyos Ama o ang Panginoong Jesucristo. Anong nangyari? Walang silbi mga kayamanan mga guys. Walang silbi yan. Kasi lahat ng mga yan ay may hangganan. Apoy lang. Ubos ng kayamanan nila. Walang natira. Damay pa yung iba. Siyempre, mayroong mga pero sa bagay mga guys, kung mananampalataya ka talaga sa Diyos Ama o lubos ang iyong pananalig, hindi ka basta-basta madadamage. Gaya sa pinanood ko nga po kanina, na ang isang bahay mga guys, buong buo, walang ka bakas-bakas ng sunog. Samantalang ang paligid ang lawak-lawak talaga ng mga nasusunog na area. Kaya nga mga guys, yan ang natin. Huwag tayong magmayabang, lalo pa ang Panginoon mismo ang ating pagyabangan o ang Diyos Ama. Kasi tao lang tayo o nilikha lang tayo. Wala tayong karapatan na ipagmalaki sa Kanya kung ano mang mayroon tayo dito sa sanlibutan. Kasi nga nakasulat sa banal na kasulatan mga guys na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan na sinisira ng tangat kalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi sinisira ng tangat kalawang at hindi ninanakaw ng magnanakaw. Yung kayamanan na sinasabi na ninanakaw at sinisira ng tangat kalawang, ito yun, yung pangmaterial na bagay natin na pinagmamalaki ng marami na pag sila ang mayroong mansyon, kotse, pira, pakiramdam nila Diyos na sila. Gaya nga sa sinabi ng host na yon mga guys, pakiramdam niya Diyos na siya. Ngayon nung ang Diyos Ama ang nagparamdam, di yari kayo lahat. Ganoon ang mangyayari talaga kung wala ka na nga pang pananampalataya sa Diyos Ama, mayabang ka pa. Yan. Kasi talaga yan. Pag binawi niya yan, wala tayong magagawa. Ultimo nga buhay natin wala tayong magagawa pag binawi niya.
Isang aral yan mga guys, hindi lang sa area na yan sa USA, kundi aral yan sa buong mundo na dapat tayong manalig sa ating Diyos Amang makapangyarihan at huwag natin siyang kutyain. Kung ano man ang narating nyo sa buhay, humihiga man kayo sa maraming salapi o pira o naglalakihan ng inyong mga mansyon, yung ilang piraso to, walang ano ang Panginoon dyan o ang Diyos Ama. Pero pag oras na talagang sumagad ka, yari na. Gaya sa nangyari nga po na hindi inaasahan ng marami yan. Hanggang ngayon patuloy pa yung apoy, kahit anong gawing apula nila, nagtulong-tulong na sila, walang nangyayari. Hindi nyo maapula yan, pasya ng Diyos Ama yan Ang nangyari sa inyo dyan sa Los Angeles, para kayong Sodoma at Gomora, na sa sobrang kasamaan na ng Sodoma at Gomora, wala nang natuklasan ang anghel, walang natuklasan ng ano, kundi ang ano lang ni yung isang pamilya ni Lot. Ayun, kanyang asawa wala pang pananalig na lubos, lumingon pa kaya naging asin. Yan ang nangyari dyan. At mangyayari yan pati sa ibang bansa, sa iba't iba pang panig ng bansa sa buong mundo. Mga ganyan. Kulang sa pananampalataya. At tingnan yung Israel mga guys. Isa pang halimbawa ang Israel. Diba? Kaliwat kanan ng kalaban, kaliwat kanan pambubomba. Pero ang kanilang Prime Minister si Netanyahu ay may pananalig sa Diyos Ama. Tingnan nyo naman. Bombahin nyo man, pag gumanti, wagas. Ganun ang mga kinikilala rin ng Diyos Ama na kanyang mga alagad. Ang kanyang mga tapat na pananampalataya, pag yan ang humiling, pagkaloob ng Diyos Ama ang kahilingan yan. At yan ang nangyayari. Inatake siya, pero tignan mo naman, sa kadami-dami kong makalaban sa kanya, lahat pulbos yun. Kasi bagamat siya ay Hudyo, ang pananalig niya sa Diyos Ama talagang hindi biro. Kaya ganyan yung presensya ang nangyayari. Kaliwat kanan man ng pag-atake, nakakasurvive at lumalamang pa sa kalaban. Ayan lang mga guys, habang nagkakape tayo, tayo sa ng mga nangyayari sa ating mundo. Nakakalungkot isipin Bagay di maiwasan. Dito nga sa bansang Pilipinas, marami dito ang kinikilalang Diyos, pera, karangyaan, posisyon. Yung iba nga mga guys dahil sa kanilang posisyon sa gobyerno, ginagamit nila ito para makapang-abuso ng kapwa. At marami ako naka-encounter ganyan. At ako mismo nakakaranas ng ganyan. Pero ayos lang. Talagang ganun ang buhay. Ayan lang mga guys. Magandang umaga sa inyong lahat. At pakipalo sa aking mumunting personal profile mga guys, Francis Ocambaya, at sa aking mumunting Facebook page, Dragon Channel Vlog, at sa aking YouTube channel mga guys, Dragon Channel Vlog. Pakisubscribe. At sa aking TikTok profile, Francisco Ocambaya, pakipalo nyo na rin mga guys. May bibili, kaya pagtanong natin tindahan. What's up?